we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. LTFRB, gihatagan pa og 15 diyas ang mga unconsolidated jeepneys una kini ideklarang kolorum. Kapin 140,000 ka konsumante maapektuhan kung madayon ang pagputol sa kubi sa water supply sa Cagayan de Oro City Water District. Pipila ka resort sa Zamboanga City temporaryong gisiradaan tungod na hubsan na matud pa og tubig ang ilang mga swimming pool. Og magbanay sa Cabadbaran City, Agusan del Norte, nakurat human misulod ang usa ka banakon sa ilang kwarto. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Karong humana ang franchise consolidation sa mga public utility vehicles. Makonsidera na matud pa nga kolorum ang mga unconsolidated PUV operators sugod sa ikaduhang semana karong bulana. Atong sano ng detalye na ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, bisa na humana ni atong April 30 ang deadline sa franchise consolidation sa PUV nga nagadagan sa nagkadaiyang lugar sa nasod gihatagan sa gobyerno partikular sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board og 15 days na grace period ang mga unconsolidated PUV operators nga makapag-consolidate na. Hinuon sa ikaduhang semana sa bulan sa Mayo, magpatuman na gayud og dakop sa mga nagadagan pa apan wala nakapag-consolidate. Dinhi sa Davao City walay pahigayon nga consolidation sanglit Davao Bus Project ang ipatuman nga modernization program sa syudad. Duha ka adlaw human ang deadline sa franchise consolidation sa LTFRB sa mga public utility vehicles. Walay gilusad nga anti-colorum operation ang LTFRB 10 tungod sa gihatag nga 15 days nga grace period sa LTFRB aron matubag ang show cause order sa mga individual operator nga wala misalmot sa franchise consolidation. May 1 hanggang May 15, they can still fly their route, pero pagkatapos ng 15, we will be conducting anti-colorum operation. Hinoon sumala sa datos sa LTFRB 10 nga 99% na sa mga prangkisa sa PUJ sa tibuok rehiyon ang nakonsolidate na. Gani daghan kuno kanila ang mihabol sa mismong deadline niadtong April 30. Dili sab kuno mabalaka ang publiko tungod dili na makabalda pa sa dagan sa transportasyon ang nahibiling 1% o gibana-bana ang dili moubos sa 50 ka mga PUJ nga wala miapil sa franchise consolidation. I do presume na ang magiging rason dyan is hindi sila nag-consolidate because ayaw na nilang tumuloy sa transport business. So para din mabigyan sila ng to afford them due process, so we will issue a show cause order. Sa Davao City, gipasabot sa LTFRB 11 nga walay labot ang syudad sa PUV consolidation, sanglit Davao Bus Project ang ipatuman sa syudad. Ang kining Davao City, sir, they are not required to be a cooperative or a corporation. No? Walay deadline nga set for Davao City that would be depending on the implementation of the said program. Ang Davao Bus Project mao'y bersyon sa PUV modernization program sa syudad diin mga modernong bus ang anam-anam nga mopuli sa mga PUJ sa syudad sugod tuig 2025. Sobra libo nga bus ang laumang mobiyahe sa 29 ka rutas sa syudad.
Hinoon sa mga lugar gawa sa Davao City, taas ang consolidation rate, din 88% sa mga PUJ o 93% sa UV units. Apan gibabagan sa grupong Piston Southern Mindanao ang PUV modernization kay mao daw ang mupatay sa panginabuhian sa daghang jeepney drivers. Problema na po diya sa mga commuters, ma-cope up ba sa mga bus karon ngayon lang gina-deploy nga pipilar man nakabus. Kita man nato nga dili pa well prepared. Sa tala sa LTFRB Region 9, 86.21% na ang nagpa-consolidate sa tibuok rehiyon. Sa Zamboanga City, anaa nasab sa 75% na ang nagpa-consolidate. Hinoon sumala sa LTFRB, dili nila pasagdan ang ubang mga driver nga ma-displace tungod sa PUV modernization program. Enough equity subsidy na binibigyan ng gobyerno. Kaya dapat mag-consolidate yung mga lahat ng mga cooperative para naman yung cooperative mismo sila ang makipag-deal sa mga bangko. Mga drivers naman na allegedly madi-displace, mayroon naman mga programa ang gobyerno na ginagawa ngayon. Example yung mga entrepreneur program. Sara, gikonsidera na matod pa nga revoked na ang prangkisa sa mga public utility vehicles nga wala nagpa-consolidate. Samtang maghulat matod pa ang mga regional offices sa LTFRB sa sunod ng mga lakang ipatuman human sa gihatag nga 15 days nga grace period. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka sunog ang miulbo sa JR Borja Avenue sa Cugon area sa Cagayan de Oro City karong hapon lamang. Pasado las 2:30 karong hapon, miulbo ang sunog sa JR Borja Avenue, Barangay 32 sa Cugon area sa Cagayan de Oro City. Ang nasunog usa ka residential area nga anaa na himutang sulod mismo sa mga patigayon kung asa usa ka panimalay ang totally damage. Sanglit anaa miulbo ang sunog sa sulod nga bahin sa mga nakapalibot nga patigayon. Pinaspasay nga gihipos sa mga tenant ingon man mga mamaligyaay ang ilang mga baligya aron masalbar sa kalayo. Hinoon, daling natabang sa kabumbiruhan ang sunog nga miabot ra sa ikaduhang alarma. Pagdeklarang state of emergency sa Cagayan de Oro City, aprobado na sa City Council kiniadto sa gihimong special session kagabi. Konseho gipaniguro nga dili mabutang sa alaot ang katawhan. Ani ang report. Sa gihimong special session sa Cagayan de Oro City Council, Miyerkules sa gabi, giaprubahan ang pagdeklara sa state of emergency sa syudad tungod sa hulga sa pagkawala sa panubig sa dakbayan. Sa maong resolusyon, gimanduan sa konseho ang Cagayan de Oro Water District nga mag-emergency purchase sa nagkadayang independent water concessionaires o suppliers para masiguro nga magpadayon ang supply sa tubig sa mga konsumante bisan og putlon na sa kubi ang supply niini sa COWD. Matod ni Councilor Edgar Cabanlas, majority floor leader, nga tumong niini nga mapanalipdan ang katungod sa katawhan. Ang atong tanan gipang-aprubahan karon pulos mga defensive measure nga dili maalaot ang katawhan sa Cagayan de Oro. Especially ang First District kay ang pagputol unya sa kubi kung ila ka ng tinuoron ang First District mo'y directly affected. Kining tubig dili gyud nato ni dapat i-deprive ang ato ang katawhan, ang ato ning katungod ang tubig. So unta lang no, sakto siya no kay this is a very parang inhumane action of COBE na very kani mga multinational companies, no. This is grabe tawag pamanamas-tamas namang gyud, no. Oppressive na gyud. Wala man ta naglali sa kontrata dinhi kung kinsay insakto kung kinsay sayop. Ang ato lang nga imuna to ang tanan kay wala pa nisukat nito po sa tibok kasaysayan sa atong dakbayan. So unprecedented ni. Sa gihimo kunong pagtuki sa konseho sa problema sa COBE o COWD, ilang na desisyonan nga dili na manghilabot sa isyong legal. Mag-focus na lamang sila nga mapangitaan og igong supply sa tubig ang katawhan nga maipit. Kana nga decision would be sa COWD. Kay sila man ang party involved. Nakita lang ang mga biktima. Pero ang mga partidos nga nagpirma sa kontrata, walay labot kita.
ang Kubi ra o ang water district, sila ra na magaway. Pinaagi-sab sa resolusyon nga naduso, suportado sa City Council ang mga lakang sa LGU, sama sa paggamit sa CDRRMD o uban pang ahensya sa gobyerno o pribado sa pagrasyon og tubig sa mga lugar nga dili gilayon masuplayan. Hinoon, daan ang nagpulong ang CDRRMD uban ang nagkadiyang barangay official sa syudad alang sa posibleng pagrasyon og tubig. Base sa datos, ana sa kapin 140,000 ka mga panimalay ang maapektuhan og sagad niini mga residente sa District 1. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Temporaryo giundang sa ubang mga pribadong resort sa Zamboanga City ang ilang operasyon gumikan sa kakulangon sa tubig. Samtang gipailawom na sa state of calamity ang tibok Barm Region tungod sa epekto sa El Nino. Ani ang dugang detalye? Dili sa ginapasudlan sa mga buot maligo kining usa ka pribadong resort sa Barangay La Paz, Zamboanga City ang hinungdan. Walay tubig ang ilang swimming pool. Matod sa tag-iya, magduwa ka bulan na silang walay operasyon kay hinay ang supply sa tubig. Matod pa, sagad sa ilang supply gikan sa mga tubod o spring water sa bukid. Apektado ko yun, duwa ka bulan na. Walay tubig, init kayo. Minsan ka nang gusto magsulod din, di pasudlong kasi walay man tubig. Busa ang ubang resort owner sa maong barangay sub, nag-repair na lang una sa ilang swimming pool nga walay tubig. Kami, wala kaming tubig. Buti nga, merong, yung sa Tuburang Basario, meron. Tapos yung iba doon sa Nia naman, nawawala na rin ng tubig. Ako, ginagawa ko talaga ng paraan. Sumala sa Zamboanga City Water District, may parts ng La Paz, may service area tayo dyan, pero hindi lahat, sir. nang hinaot na lang ang mga apektadong resort owner nga mabalik sa normal ang ilang operasyon kung ting-ulan na. Hinuon sumala sa pag-asa sa Zamboanga City, pahumanay na ang El Nino. Most likely from this month, matatapos sa itong El Nino condition natin. Since March, April, May yung season na magkakon siya, mag-persist, pero probably this month or earlier next month. So yun na pa yung mga chance na mawala na or matatapos yung El Nino condition natin. Gipailawom na sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kini pinaagi sa Proclamation No. 002 Series of 2024 nga gipagula sa reyon niadtong milabayng adlaw. Human sa natalang halapad nga kadaot nga natala sa reyon gumikan sa El Nino. Ilawom sa proclamation, giawhag sa Bangsamoro government ang BARM ministries ug uban pang concerned agencies nga magmugna og mga lakang sa pag-atubang sa nagpadayong hagit sa reyon sa maong kalamidad, sama sa paghatag og medical assistance sa mga apektado, relief ug uban pa. Wala pay gipagawas ang Bangsamoro government kung pila ang kinatibuk-ang danyo sa agrikultura ug uban pa sa lungsod. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Samdan ang driver ug pahinante human hapit mahulog ang gisakyang dump truck sa Pangpang sa Barangay Suawan sa Davao City. Nagkumpayot na kining dump truck sa Pangpang nga bahin sa Davao Bukidnon Highway nga sakop sa Barangay Suawan sa Davao City Martes sa buntag. Sa investigasyon sa Marilog Police, padulong sa Bukidnon ang maong truck dihang nawadan og kontrol ang driver niini. Busa mikawat na kini og lane sa Pikasdalan ug na diretso sa Barandilla sa highway padulong na sa Pangpang. May na lang kay walay kasugat nga laing sakyanan ang truck. Nakaiagom og samad sa lawas ang driver ug pahinante niini kinsa midumili na nga mohatag og pahayag. Gikustodiya una sa Marilog Police ang driver alang sa dugang investigasyon. Paymangno sa kabrisan sa mga motorista nga maghinay-hinay sa pagpadagan sa Davao Bukidnon Highway, sanglit subidahon ug pabahada ang maong dalan. Migawas na ang DNA test results sa unom ka persons of interest sa pagpanglugos sa 7 anyos nga batang babae sa General Santos City. Apan sumala sa kapulisan, wala kini nagmatch. Bisan niini, padayon gihapon ang pagpasaka og kaso. Ano ang report ni Abby Caballero?
Human ang 41 kaadlaw nga pagpaabot sa DNA test results, gikumpirma sa Regional Forensic Unit 12 ngadto sa mga kagawad sa General Santos City atol sa sesyon sa sangguniang panlungsod nga wala nagmatch ang DNA sa unom ka person of interest sa pagpanglugo sa 7 anyos nga batang babae nga si alias Ana. Kinsa napalgang patay sa Barangay Conel March 13 ning tuiga. Hindi po nagtugma yung mga profiles ng POI natin sa mga DNA profiles sa crime scene. Gikasubo kini sa chairman sa Committee on Peace and Order. I am deeply saddened because of the result of the forensic. Because number one, there is no direct evidence, there is no positive identification. Sumala sa hepe sa Police Station 9, ginakonsidera nilang naapektuhan ang resulta sa DNA test, sanglit tulo pa kaadlaw una nakitaan ang bata human gideklarang missing. Because nga po doon sa samples collected from the body ng victim, 3 days po. So it's biological, maaring yung sperm o blood o whatsoever masisira. Apan luyo sa negatibong DNA test result, ipadayon daw gihapon sa otoridad ang pagpasaka og kaso ngadto sa mga POI. We can file the case based on testimonial and circumstantial evidence. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Airsoft gun practical shooting na himong banding sa pipila ka magbanay sa Cagayan de Oro City karong summer season. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bata man o idara na, enjoy na enjoy sa airsoft gun practical shooting. Usa na kini sa nahimong family bonding sa pipila ka magbanay sa Cagayan de Oro City. Ang 8 anyos nga si Janine, pipila ka segundo lang gipatumba ang napulo ka mga play target sa first stage sa shooting fest. Sumala sa iyang papa nga usa ka retired police nga usa kuno kini ka pamaagi aron dili mababad sa gadget ang iyang anak. Considering ang atong mga children nga mga kids karon is naa sila open time nila naa sa gadget. We will make an intervention through this. Lakip sab sa misalmot ang 15 anyos nga si Jetro. Kinsa na impluwensyahan sa iyang amahan. Dako kuno og katabang kaniya ang disiplina nga dala sa paghawid og armas. Kini nga sport ga ka disiplina pa akong self nga mag-train more and dili lang sa sport mag-discipline pil sa kinabuhi. Sigon sa presidente sa maong grupo, ila kining gimugna aron ipaila-ila ang dulang nga airsoft gun o air action practical shooting sa mga kabataan sa Cagayan de Oro City. Laraw sab kuno nila nga makadevelop og usa ka air action player nga mamahimong ipadula sa mga national events. Sa katong mga gusto mo sulod nga medyo mahadlok pag gidugo nito pusil ay mo kabalaka kay ginagaydan pud mo sa atong mga nauna ani nga sport no. So basic lang gid nga safety, ang safety ni ani atong Action Air is same as gagunit gyud ka og tinuod na pusil. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka exhibit alang sa duha ka wika sa nasod Pilipinas nga nameligro na nga mawala ang gipaygayon sa pagpanguna sa Komisyon sa Wikang Filipino sa Senado. Kini ang wikang hatang kaye sa mga remontado sa Tanay Rizal ug General Nakar Quezon ug ang inata gikan sa mga ata. Pipila sa mga katutubo ang mitambong sa exhibit isip pagsuporta. Gibinasab sa exhibit ang pipila sa ilang kanta, ritual ug mga produkto. Matud kang Komisyon sa Wikang Filipino Commissioner Arthur Casanova nga tumong sa exhibit nga mapaduol sa katilingban ang mga lingwahe nga talagsalang madunggan. Gipadeagsab ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa mga katutubo nga dili nini tugutan nga mahanaw na lang ang ilang abundang wika ug kultura. Gilasab ang pipila ka writer nga paday nagpadayag sa nagkadayang istoryang Filipino sa gabi ng Parangal 2024 o 2023 ng KWF. Lakip dinhi si UP Professor Dr. Jimwell Naval sa gawad ng dangal ng Panitikan 2024. Gipasidunggan sab ang makata ug premyadong manunulat nga si Frank Rivera. Gilasab ang midaog sa Talaang Ginto, Makata ng Taon, hasta na ang patimpalak sa tula nga Senya 2024. Giangkon sa Davao Industry Association of Durian Council
nga walay ginasunod nga standard maong di parehas ang quality sa mga durian nga gina-export sa China. Busa gidusok karon sa Davao City Council nga makigpartner ang Davao City LGU sa New Zealand sa usa ka pagtuon aron mapalambo ang kalidad sa export grade durian. Ano ang report ni John D. Esteban? Gilaraw ni Davao City Councilor Marisa Abella, kisa chair sa Committee on Agriculture nga makig-partner ang Davao City LGU sa nasod New Zealand alang sa tulo ka tuig nga pagtuon aron mas mapalambo ang kalidad sa mga durian sa syudad nga gina-export. Gahinan kini og 15 million pesos. Ang 10 million pesos niini punduhan sa lokal nga pagamahanan ug galing maaprubahan na. Study is very, very important para mag-guided ang atong farmers o ang atong exporters of the durian. Hindi na basta-basta ito mag-export. We really need the technical know-how on really how to export the quality, good quality. Sumala sa Davao Industry Association of Durian Council, dunay mga reklamo sa mga exported Davao durian sa China. Ang reklamo nila sa atin, bakit iba daw yung durian na nakakain nila dito at dumadating doon. So I think we have some gaps in our practices sa farm and sa post-harvest practice natin na kung ano yung natural na nakakain dito, hindi na-translate doon pagdating sa China. Lahi-lahi po daw ang paagi sa mga mag-uuma sa pag-atiman sa mga durian farm. Sa ngayon kasi walang standard talaga ang farms eh. So iba't ibang farmer, iba't ibang practice like. So ang nangyayari, iba't ibang quality ang dumadating sa mga packing houses natin. There will be a definite standard na mabibigay yung research body sa atin na mafa-follow ng farmers. I think we can get that quality that we need. Pinaagi usab daw sa mga pagtuon malikayan nga mabalik ang mga exported durian tungod sa problema sa kalidad sama sa cadmium contamination. Kinahanglan usab nga accredited ang mga nurseries sa Department of Agriculture kini aron masiguro nga ma-produce niini mga quality nga mga bunga. Gilauman nga maprobahan ang maong proposal karong bulana. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Good news alang sa ato mga senior citizen o persons with disabilities o PWD. Sanglit ana sa 125 pesos ang maximum discount matag semana alang sa pag-purchase og basic necessities o prime commodities. Ano ang report ni Abby Caballero? Kung kaniadto ana lang sa 1,300 pesos ang maximum total amount sa basic necessities and prime commodities sa mga senior citizen o persons with disability, ang mahatagan og 5% discount o 65 pesos lang matag semana ang maximum discount. Apan karon, ana sa 2,500 pesos ang maximum amount nga dunay 5% discount o 125 pesos per week na ang pwedeng mapahimuslan sa senior citizens o PWD. Base kini sa Joint Administrative Order No. 24-02 sa Department of Trade and Industry, Department of Agriculture o Department of Energy. Halimbawa, ma-maximize na niya iyahang amount for that week, mag-grocery sila ulit, dili na sila maka-avail, so magpaabot na po sila next week. Oo. Now, dili po na siya mag-spill over for the next week. So mag-reset na siya balik yun sa 2,500. Butang nga gikalipay sa 72 anyos nga si Tatay Filimon. Daghan salamat kung na-discount. Makagtabang na sa mga tigulang, mga senior na may trabaho. Aron maka-avail sa maong special discount, kinahanglan gihapon ipresenta ang Senior Citizen ID o PWD ID. Pahimangno sa DTI, daling i-report sa Office of the Senior Citizens Affairs o Persons with Disability Affairs Office o galing dunay mga grocery store nga di mosunod sa maong mandato. Sila ang mag-oversee gyud atong kung naiwala nagasunod kasi nagkuan lang po may assist me no sa to ang OSCA kung unsa ang ilahang mga need or mga clarifications nila with regards sa law kay Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ubay-ubay ka overseas Filipino workers kun OFW o mga dependent sa OFW ang nakadawat og financial assistance gikan sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA 11. Ano ang report ni Argil Relator? Ato sa pagsaulog sa 42nd anniversary sa OWA, gipahigayon sa OWA 11 ang pang-apod-apod o nagkaraiyang financial assistance sa mga OFW ingon man sa ilang mga dependent. Usa-usa gihatagan og cheque ang mga benepisyaryo nga dunay nagkaraiyang kantidad depende sa assistance program.
sama sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, welfare assistance program, special financial assistance sa mga scholarships. So, giyawhag na mo ang tanan nga magpamiyembro sa OWA, i-active ang ilang miyembro sa membership sa OWA. Si Tatay Nario, igahin ang nadawat nga financial assistance alang sa iyang mga apo, human namatay sa aksidente ang iyang anak nga usa ka OFW. Ang hinungdan niya ni Antog Saudi kay tungod lagi sa iyang mga anak ng eskwela. Samtang si Jinky miuli sa Davao gikan sa nasod Kuwait nga wala natapos ang iyang kontrata tungod nagkasakit siya. Gamito niya ang 20,000 pesos nga nadawat isip dugang kapital sa iyang tindahan. Naningkamot ko na maka-apply ani kay paguli na ko wala man jud koy dala jud. Dakong tabang gayud kuno nga mahimong miyembro sa OWA ang OFW. Labi na kay lakip ang dependents sa makabenepisyo sama sa OWA scholar nga si Angelo. Dili na kayo maglisod ako mama sa pag-support sa mga trop financial kay na naman si OWA. Sumala sa OWA 11. Magparayon ang ilang paghatag og assistance pinaagi sa ilang mga programa aron maprotektahan ang mga OFW ug ang ilang pamilya. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Origil Relator para sa One Mindanao. Usa ka samdan nga si Vetcat ang girescue sa Lake Cebu sa South Cotabato. Ana nakaron sa Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan, Sultan Kudarat kining si Vetcat nga girescue human nakaplagan sa pipila ka residente sa kalasangan sa Barangay Bakdulong sa Lake Cebu, South Cotabato niadtong April 23. Gilay nila kini gi-turnover ngadto sa otoridad human nasayrang duna kini samad. Sa pagsuta sa otoridad duna kini minor injury sa wala nga tiil apan ginasuta pasab sa in-house veterinarian kung unsa ang nakasamad sa maong hayop. Ipailaw muna kini sa pipila ka adlaw nga medication ug monitoring una buhian sa iyang natural habitat. Matod sa DNR, dako ang papel sa Vetcat sa ecosystem. Sanglit usa kini sa nagapropagate sa mga similya sa managlahing tanom ug fruit trees ug ginahimo sab coffee kernels ang dried feces niini. Samtang mapasalamaton ang DNR ngadto sa concerned citizens nga nagrescue sa mga hayop ug nang hinaot sila nga sama-sab ang himuon sa uban ngadto sa wildlife species. Mga kapusong Mindanawan nga mahiligon sa pagbirid, kini na inyong gihula tungod dunay ipahigay nga Sparkle Audition sa Cagayan de Oro City. Ayaw pakyasa nga maka-audition alang sa The Voice Kids, The Clash ug Tanghala ng Kampyon. Kung ikaw 7 years old and above, male or female solo singer, mamahimo kang moapil sa GMA Artist Center Sparkle Audition nga ipahigayon karong Sabado, May 4, 2024, alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon sa Limket Kay Lux Hotel. Gikinahanglan lang una nga magpa-pre-register pinaagi sa pagbisita sa official Facebook page ug Instagram page sa Sparkle Audition. See you there mga kapuso! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.